Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong mag-asawang kardema na nagbanta ilang araw, parang 4 days yata bago yung halalan, na oras na matalo ho sila sa Laguna, magsisilayas po silang dalawa. Yan. So etong congresswoman, yung sa impeach, naalala nyo nung sa investigation sa Congress. Oh, haba ng oras na iniupo doon, ang sasabihin lang pala niya, babasahin niya lang kapiranggot na script niya paulit-ulit. Kaya naman tuloy nabara siya doon, di ba? Ninaakop. Ayan. So may basis ba tayo rito sa sinabi na to na mag-OFW lang na lang kami kapag naolats? Meron po. Pero bago 'yan, ito po yung kanilang ipinagmamalaki doon sa Laguna. Yan. Sabi niyo, labanan natin ang kriminal at drogista sa ating bayan. Eh ang tanong, anong ginawa niyang bakit may addict pa rin doon sa Laguna? Anong ginawa niya? Meron ba siyang hinuli? Pinahuli? Di ba? Anong ginawa niyang aksyon para mahuli, malambat yung mga drug lords doon? Wala naman. Ito naman si Dixie, si Ate Marie, sabi niya, kapartner po ninyo sa mas magandang kalamba. Siya lang yung maganda. Yan. Nagmamalaki nila. Kaisa-isang kalbo, kaisa-isang bokal at konsehal na ini-endorso ni PRRD sa Calamba City. Bokal agad no? Assuming tong dalawa eh. Oh. Dito, ito pa nakakatawa sa nila. Teka. Ito, nakakatawa to eh. Sabi nila rito tignan nyo. Sabi ni Dixie, kauna-unahang kongresista na maging konsehala ng Calamba. Proud ka pa? Dati ka, congresswoman ka, tapos magiging konsehala ka. My God. Parang bumaba yata, hindi yata nag-level up. Now, what I'm trying to say is dapat lumaban ka bilang isang kongresista pa rin, di ba? Bakit? Naging kongresista siya dahil po sa kanilang party list, Duterte Youth Party List. Di dapat tumakbo ka, kongresista pa rin. O kaya naman, at least mag-vice mayor, di ba? At least sa konseho, ikaw yung magpe-preside. No? Kaso magkokonsehal. Tapos si Ronald naman, sabi naman niya, matapang na undersecretary ni Pangulong Duterte kasi dati nasa chairman ito ng National Youth Commission. Kaya lang lagpas na sa edad, kailangan niya nang bumaba. Ayaw bumaba. 'Di ba? Ayaw din natanggal. Oh. Ang maganda sana ho ang simula nito nitong dalawang to. Doon po sa UP, ang totoo, sila yung nakikipaglaban para kay Marcos Sr. Kumukontra sila doon sa mga aktivistang grupo, sa mga LFS doon, sa mga grupo ng mga tibak doon na never again to martial law, yung mga gumaganon-ganon. Sila yung mga kumakalaban talaga na pinagtatanggol nila si Apo Lakay. Ang problema rito, nung nagkaroon na ng pwesto sa party list, diba, na kinabang kay Duterte, naging na yung takbo ng utak. Gusto na rin ni si PBBM ay maging tuta na rin ni Digong. Yan ang problema sa kanila. Alam niyo ba si PBBM, mukha pong ninong pa nga ata nila yan sa kanilang kasal. Kinasal yan dalawang yan sa Davao City nung mayor pa si Sara. Baka 2017 yata ito 2019. Yan. Ngayon, dahil nga sa naging tuta na sila ni Duterte, na ang paniniwala kasi nila, si PBBM, itong tingin ko lang pababa na sa 2028 at walang anak na papalit. Hindi gaya kay Digong, di ba? Vice President ngayon si Sara, tapos merong anak na pwedeng
pwedeng pumalit si Digong, possible si Sara, si Pulong, si Baste ang mga patatakbuhin na pwede nilang mapakinabangan na naman ulit. Nadidikitan nila. Na kunwaring nakipaglaban sa mga NPA, sa mga komunista. Diyos ko naman, grabe namang pag-claim ng credit na yan. Hindi nga kayo umaakit ng bundok at makipagbarilan eh. Di ba? Nag-PMA pa to. Ano nangyari dyan? Ngayon, sabi rito Cardema will just leave the Philippines if we don't win in polls. Yan. Imulto. Nag-right click. So pag hindi raw po sila nanalo, nung May 9, ginawa niya yung announcement na yan. Sabi, former Duterte Youth Party List, Representative Ronald Cardema, said he and his wife Marie will just leave the Philippines and become overseas Filipino workers if they do not win in the upcoming elections. Bakit? Mawala na kayo ng kita? So sinasabi ko sa inyo, number 1, kapag kami natalo sa Laguna at saka sa party list, mag-OFW na lang kami. Kung pakialam ng mga taga-Laguna sa inyo. Diba? Siguro sabi ng mga taga-Laguna, kiber. Pakialam namin sa inyo. So ang resulta po nitong dalawang ito, talo. Si Dixie, si Marie, Lats. Pagkakonsihal, alam ko hanggang 6 lang ang konsihal yata, 7. Pero pang 15. Diba? Talo. Ito naman si Cardema, pangatlo, dapat 2 lang ang kukunin diyan. Bilang mga provincial board member, pangatlo siya, ang laki pa ng diferensya. 'Di ba? Mahigit kalahati pa ang lamang sa kanya ng sinundan niya. So ibig sabihin, kiska ayaw namin sa iyo. 'Di ba? So hindi po siya kinikilala sa Laguna. Feeling niya sikat, feeling niya importante siya, kawalan sila sa Laguna. Sila yung mag-asawa na nag-file po ng impeachment laban kay PBBM. And apparently, hindi pala tinanggap itong final nila. Akala ko na i-file talaga. Hindi pala dahil nga naman sarado ang Kongreso. Tsaka kakaiba, the president is not a candidate. 'Di ba? Bakit ipa-file ito na alam naman niya, lalo ng babae, na walang tao diyan sa Kongreso? Maski sa opisina sa ibaba yan sa ground floor. Walang tatanggap. Di mo kasi silang tanga. Yung mga kasabay pa nilang ibang grupo magpa-file din. Kaya lang hindi na natanggap dahil walang tatanggap po. 'Di ba? Ayan magbabakasyon na lang sila. Yan si Congresswoman. Ang dating UP swimmer sa UAAP. Sarap buhay. 'Di ba? Sarap ng buhay, kakadaldal ng lumalaban sa NPA, lumalaban sa kriminalidad, sa droga, mga ganun-ganon. Gamit na gamit ang mga NPA. Pero ang totoo, wala namang maipakitang totoong pruweba ng pakikipaglaban sa kanila. 'Di ba? Tinalo pa yung mga sundalo na talagang lumalaban ng bakbakan sa mga yun. Ngayon, dahil po natalo sila, 'di ba? Kailan sila aalis? 'Di ba? Ngayon, may mga nagtatanong kasi sa akin, JDB, kailan lalayas tong dalawang to? Dahil nga sa banta nila na kapag hindi sila nanalo, lalayas na sila ng Pilipinas, mag-OFW na lang. Well, ang sagot ko po doon, hindi po nila gagawin yun. Dahil meron po silang meron po silang kondisyon, yung number 1 nga nila, kapag natalo raw sila sa Laguna at saka sa party list, yan, panalo po yung party list nila. Diba? So ang gagawin lang po ng mga yan, magbabalik lang yan si Ronald dyan sa party list, may hanap buhay uli. Tapos yung babae, pahinga muna. Diba? Si Ronald. Hindi, baka nakailan na bang yung babae? 2 na o 3? Pagka 3 kasi out na siya kukuha na sila ng ibang party list representatives kasi entitled sila sa 3 3 o 2. Basta ganun. Pumapangalawa kasi sila sa akbayan Yan nga natin.
Okay, so 5.61 po yung kanila. So, entitled sila sa dalawang party list representatives. Ang akbayan ng tatlo, 6.71. And that's the maximum tatlo. Diba? So, yun ang sagot. Hindi po yan lalayas. Dahil may hanap buhay pa dito sa Pilipinas. Wala naman talagang ginagawa yung party list nila eh. Wala silang achievement. Ano lang achievement nilang ipinagmamalaki? O ano ata, author pa sila. Kaya nga yun, Duterte. Duterte Youth. Achievement. May pinagmamalaki nila. Wala, hindi ko makita na. Alam ko, isa lang yung ipinagmamalaki nila na achievement nitong Duterte Youth eh. Party list eh. Pero Diyos ko, hindi naman masasabing achievement yun. Diba? Anyway, hindi naman nominated sila. Hindi ho problema yon kung hindi nominated. Kasi pwede pong yung mga na-submit na pangalan, pwede hong mag-resign lahat yun. Tapos parang yung kay Erwin Tulfo, di ba? Dati meron silang nominee, ang ginawa pinag-resign yung nominee. Tapos ipinalit si Erwin Tulfo. Pwede po yung ganun. Hindi problema yon na hindi nominee. Paano number 2 sila sa party list? Mukhang wala namang nagawa. Masyado po kasing maingay ang party list na yan. Tsaka alam ko isa ito sa mga sa mga tawag diyan. Kasi pag binanggit naman ng Duterte Youth, 'di ba? Maging mga matatanda, boto rin sila. Ganun ang hindi bumoto ng naaayon sa kanilang kalagayan sa lipunan. So, parang PWD party list si Gwenson. Pwede po. Paano? Paano silang makakapwesto? Ganito lang yan. Di ba magkakaroon ng 1-year ban? After 1-year ban, parang kay Erwin Tulfo rin. Talo si Erwin, di ba? Dati. Ay, talo. Hindi pala siya natalo nun. From pala siya, DSWD, papunta ron sa Pero, may 1-year ban po yan. Yan, may 1-year ban yan. Para ma-appoint. Appointment lang po yun, ha? Pero hindi po sinasabi doon ang party list. And I don't think na na magiging blockade yan pagkatalo nila na kumandidato sila sa regular election. Hindi po. Wala akong alam na prohibition na hindi sila pwedeng ilagay doon sa sa party list nila. Alright, so iwan na lang natin ito muna at abangan natin sino yung pauupuin nila. Pero grabe magpa-importante, Cardema. Tsaka pala, mga kababayan, maalala ko lang, ang NBI, may kaso pa yan si Cardema sa NBI. Diba? May kaso pa yan. Yung kaso niyan, kung maalala ninyo, yung fake news na pinaggagawa niya nung naaresto si Duterte. Yun ang fake news na yun eh. Kaya nga NBI kako is waving, hello. Hindi kayo pwedeng lumayas, may kaso ka pa rito, Ronald. Dahil di ba ang fake news ni Lambino ay eto daw pong Supreme Court ay nag-issue na ng temporary restraining order, di ba? Para hindi na mailipad
ng eroplano papuntang The Hague, si Duterte. Tapos siya naman din, ang sa kanya naman, bukod sa fake news na yon, yung nag-iudyok siya sa mga tao, lalo yung sinasabi niya, dapat kaso pa rin yun na ang hina naman natin. 'Di ba? Hindi man lamang natin na ipagtanggol sa dating Pangulong Duterte na ano ba naman ang nilusob yan, ganun. Yun, yung kanyang inangal-ngal nun eh. Kaya hindi pa rin ito makakatakas basta-basta. Makasisibat lang. Ano lang itong sinabi niya, it's a figure of speech para iparamdam sa mga taga-Laguna, importante kami. Inendorso kami ni Tatay Digong ninyo. Ayan. Kaya kailangan manalo kami. Kung hindi, jobless kami. Wala na kaming paraan wala nang pagkakakitaan sa politika, mag-OFW na lang. Kaya lang, sabi ng mga taga-Laguna, go ahead. Di ba? Go ahead. Mag-OFW kayo. Kaya lang, ang ibang mamamayan naman, binoto naman etong Duterte Youth Party List. Ay, nako. Tingnan natin kung ano nga performance ang gagawin ng mga to.